Ikaw ba ay may pinapasa na sobrang bigat ngayon? May sakit, may kabiguan, at may mga araw na pakiramdam mo wala ka nang magawa. Na parang sabay-sabay dumating lahat ng problema. Alam mo, parang ganito lang yan. Ang ubas, kailangang durugin para maging alak. Ang olibo, kailangang pigain para maging langis. Ganon din sa buhay ng isang mananampalataya. May mga proseso talagang masakit, pero hindi to kailanman walang saysay. Lagi tong may layunin. Minsan, ilalakad tayo ng Diyos sa mga lambak. Hindi dahil iniwan niya tayo, kundi dahil may nililinis siya sa puso natin at may pinapatatag sa pananampalataya natin. Sa mahihirap na araw, hinuhubog niya tayo. Parang ginto na dumadaan muna sa apoy bago luminis at kuminang. Mga kapatid, hindi aksidente ang paghihirap. Hindi ito pagkakamali, hindi rin malas. Bahagi ito ng mas malaking plano ng Diyos sa buhay mo. Tingnan mo sa Biblia. Si David, pinag-usig ni Saul. Si Jose, itinapon sa hukay, pinaratangang may kasalanan at ikinulong. Pero lahat ng iyon, pansamantala lang. Ginamit ng Diyos ang pasakit para ihanda sila sa mas malaking pagpapala. Sabi nga ng Biblia, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Pinahihintulutan tayo ng Diyos na dumaan sa mga pagsubok, hindi para sirain tayo, kundi para hubugin, palakasin at iangat. Kung naniniwala ka na sa pagdaan lang ng bagyo, lalong tumitibay ang buhay, comment Amen. Ibahagi mo to sa mga kakilala mong nahihirapan ngayon para malaman nila ang katotohanan na ang Diyos ay laging naghahanda ng mas mabuting kinabukasan para sa iyo.